Ang ilan sa naganap sa nakaraang episode natin ay ang pagpupursige ni Dodgen na mag-increase ng 600% ang maging kita ng firm sa loob lamang ng isang taon, at ang kanyang paghingi ng pahintulot sa kanyang ina na mas maaga siyang magpupunta sa bahay ng kanyang lolo upang lumikom ng impormasyon, at sa kanyang hiling iyon naman ay pinayagan ng kanyang mom, subalit pagdating niya ng mansyon sa napakaagang oras, hindi sukat akalain ni Dodgen na may kapulong na ang kanyang lolo sa ganito kaaga. Kaya naman napaisip siya kung ano ang dahilan nito, at sa pagpapatuloy ng ating kwento. Habang nag-iisip si Dodgen kung sino at ano kaya naman ang kanilang tinatalakay kasama ang chairman, mula mismo dito sa loob ng opisina ay nalaman natin na si Vice Chairman Yong Ji at si Mr. Lee ang kausap ngayon ng kanyang lolo, at tumpak rin ang kanyang naging duda sapagkat pinag-uusapan nila ngayon ay ang naging problema ng Agent Motors. Tinanong ni Chairman Jin ang kanyang Vice Chairman, kung sigurado ba raw ito na maaayos niya ang mga akusasyon, gayong ang pag-acquiring raw sa Agent Motors ay isang mahalagang trabaho. Masigasig namang sumagot ang Vice Chairman na kaya niya ito gawin, nagbitaw rin siya ng isang pangako na iyon ay agad niyang ilalagay sa pangalawang lugar ng industriya, gaya kung ano raw ang nais ng chairman, hindi lamang iyon gayong siya na raw mismo ang gagawa ng trabahong ito upang matiyak na hindi papalpak, at sa maigsing panahon lamang raw ang kanilang kumpanyang Agent Motors, ay titiyakin pa niya na ito ay maging isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya ng automotive dito sa buong Korea. Halos hindi makapaniwala ang Vice Chairman ng pagkatiwalaan ng kanyang ama, ang kanyang mga salita gayong tuluyan ng ipinaubaya sa kanya ang Agent Motors. Idinagdag rin ng chairman na tutulungan ka ni Mr. Lee upang mas mapabilis ang proseso ng acquisition process bago matapos ang taon. Sinabi rin ng chairman na dapat ka talagang magtagumpay, dahil kapag raw nagawa iyon ni Vice Chairman Yong Ji ang lahat ng company share ay ibibigay na niya sa Vice Chairman, sa kabila naman ay sabay nagulat ang dalawa ni Mr. Lee Hak-jae at hindi makapaniwala. Habang natutuwa itong napangakwan na ibibigay na sa kanya ang lahat ng share mula sa Agent Motors, ang isa sa kanyang tabi na si Mr. Lee naman ay tila hindi nagustuhan ang naging desisyon ng kanyang boss. Dahil napatanong ito sa kanyang isip kung talaga ba raw na takeover na ng chairman ang buong automotive industry kay Yong Ji, gayong ito ay medyo nangangahulugan na ang vice chairman na ang susunod na tagapagmana ng korporasyon kung tama ang kanyang pagkakaunawa dito, at kung ito na ba raw talaga ang kanyang magiging successor. Samantala napansin ni Chairman Jin ang kanyang anak na parang balisa kaya naman tinanong niya kung anong problema. Binanggit niya na rin na wala namang kaso sa kanya ito kahit hindi tanggapin ang kanyang alok kung ayaw. Mabilis na sumagot ang Vice Chairman na syempre naman raw gusto niya ang alok na posisyon bilang isang tagapamahala sa sektor ng automotive industry, at malugod rin siyang nagpaabot ng matinding pasasalamat dahil dito. Tumahimik muna ng ilang saglit ang chairman, pagkatapos naman ay muli siyang nagsalita. Inutusan na niya ang kanyang anak na dapat na rin itong umalis at siguruhing walang magiging sanhi ng problema. Bukod dito ang utos ng old man hindi na kailangan na magpunta dito ng maaga kahit paraw ngayon ay New Year, sa halip pumunta na lamang ng saglit sa salo-salo ng kanilang pamilya. Pagkatapos bumati ay umalis na rin kaagad upang gawin ang mga dapat gawin, dahil kung magsasayang pa ng oras para sa okasyon na ito ay tiyak na magigipit na sila sa oras, na magalang naman itong sinang-ayunan ni Mr. Yong Ji. Kaagad na rin siyang umalis gaya kung ano ang utos ng kanyang tatay na chairman, at ang dalawang naiwan na mag-bossing, animoy napansin ang wordong kilos ng vice chairman pagkatapos makatanggap ng magandang regalo. Maya-maya naman ay nagpasaring si Mr. Lee Hak-jae sa kanyang boss na sinabi niya kay Chairman Jin na iyon ay medyo malaking gift para sa pagdiriwang ng Thanksgiving. Sa panig ng chairman nagtanong ito na kung ano ba raw ang ibig sabihin nitong kanyang chief secretary. Sinabi ni Mr. Lee na dahil marami ka boss idineklara sa kanya kaya ang ibig sabihin ba daw nito ay siya na ang napipisil nitong papalit sa kanyang pwesto na maging may-ari ng buong korporasyon, subalit ang naging sagot ng chairman ay wala naman daw siyang sinabing ganun na hahayaan niya na ang vice chairman na ang papalit sa kanya sa pamumuno, gayong ang pinag-uusapan lamang naman dito ay ang Agent Motors bukod dito ay wala na. Habang pinoproseso pa ni Mr. Lee ang mga sinabi ng matanda, muli naman ay nagsalita si Chairman Jin upang ipaliwanag kung bakit niya ito ginawa, dahil naisip daw nito na ibigay sa kanya ang kalahati lang ng stock market sa Motors Company na pag-aari ng mga kaakibat, ngunit iyon ay hindi gagawa sa kanya na maging biggest shareholder ng Sunyang sa anumang paraan,
at idinagdag rin ng chairman na malabong mangyari ang iniisip ni Mr. Lee Hack-jae. Alam naman raw ng chairman na talagang ang medyo malaki ang kanyang naging regalo, subalit alam din niya na ito ay sapat na upang maging patas na hindi siya magreklamo. Sa kabila naman ay napakamot na lamang sa mukha si Mr. Lee Hack-jae, matapos niyang malaman kung ano talaga ang plano ng kanyang boss, at kung malalaman nga lamang raw ito ni Mr. Jin ang tungkol dito, tiyak na ito ay magdudulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Sa panig ni Chairman Jin, natatawa nitong binanggit na sigurado daw siya na sa puntong ito pareho lamang sila ni Mr. Lee at ng kanyang anak nang iniisip pagkatapos marinig mula sa kanya ang tungkol sa pagbibigay ng share. Ang magandang resulta nito ayon sa matanda, iyon ay magbibigay sa kanya ng matinding simbuyo ng damdamin at tiyak na gagawin na niya ang kanyang trabaho ng tama. Ibig sabihin, lumalabas na parang ginulangan niya lang ang kanyang sariling anak, kaya tuloy itong kanyang secretary ay hindi maipinta ang pagmumukha pagkatapos malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga plano ng kanyang boss. Pagkalipas ng ilang sandali mula pa rin dito sa mansion ng CEO at founder ng Sunyang Group, nang mabatid ni Dodgen na tapos na ang pagpupulong, nagpasya na rin siyang pumasok sa loob ng opisina. Na hindi na rin siya humingi ng pahintulot upang gawin ito, gayong binigyan na rin siya ng access na kahit basta pumasok dito. At nang makita niya ang kanyang lolo biro niya sa matanda na lolo talaga bang nagtatrabaho ka pa rin habang holiday season, at ang sagot ng kanyang lolo, sa kasamaang palad raw ay gayon na nga, ngunit idinagdag niya na tapos na rin naman sa puntong ito. Sa panig muli ng ating bida habang patuloy siyang naglalakad para lumapit sa chairman, napukaw ang kanyang atensyon sa mga pahayagan na lumabas kahapon katulad ng kanyang mga nakita. Kaya malinaw na rin sa kanya ang nangyaring pulong ng ganitong oras ay tiyak tinalakay raw nila dito ang tungkol sa Angel Motors. Upang mas makasigurado sa kanyang hula, sinabi ni Dodgen sa kanyang lolo na nakita niya ang kanyang uncle na lumabas dito ngayon lang at base sa kanyang mukha ito ay labis na masaya. Ngayon lang raw niya nakita ang kanyang uncle na ganon kalaki ang ngiti kumpara dati. Tumugon ang kanyang lolo na kunwari ay walang alam. Ginamit rin niyang dahilan na kaya raw baka masaya ang kanyang uncle ay dahil ngayon ay holiday season, habang tinatakpan ng matanda ang ledger, sa kabila naman ay hindi kumbinsido si Dodgen sa paliwanag ng kanyang lolo, gayong batid niya na may nangyari dito na gusto niyang malaman kung ano ba ito, at pagkatapos, humingi siya ng pahintulot kay Chairman Jin na kung pwede ba raw siyang magtanong. Hindi naman siya nabigo sapagkat nakangiti pa ang kanyang lolo habang sinasabi na oo naman at ano ba daw ang nais nitong malaman, samantalang biglang nabaling sa ledger ang atensyon ni Dodgen na nagbigay sa kanya ng matinding simbuyo ng damdamin, dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang lolo raw pala mismo ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito sa buong oras. Sabay nito nagsalita ang kanyang lolo, tinawag siya ng old man at pinalalapit, gayong handa daw siyang makinig sa anumang tanong nito sa kanya. Bagamat alam na ni Dodgen ang katotohanan, nagbulag-bulagan na lamang siya at nagpanggap na walang alam, sinabi niya na lang na curious lang ako sa sinasabi ng mga pahayagan dahil lahat sila ay pinag-uusapan ang parehong issue. Tanong naman ng chairman na kung ang tinutukoy ba raw nitong kanyang apo ay ang Angel Motors, mabilis na sumagot ang ating bida na opo. Naitanong ng matanda kung bakit naman curious raw si Dodgen at sa kabila ay sumagot ang ating bida na mayroon lamang daw siyang naalala. Nasa bawat oras na binabanggit ng isang newspaper article ang pangalan ng Sunyang, malinaw at natural lamang daw na magalit dito ang kanyang lolo, at dapat daw ngayon sinisigawan na ng matanda ang mga journalism, upang malaman kung sino ba ang nagtaguyod ng gayong kaila-hilakbot na balita. Sabi naman ng kanyang lolo, madalas nga raw na ganon siya at pagkatapos naman, papuri niya na humahanga daw ito sa talas raw na memorya ng kanyang apo, at dagdag pa niya na mula sa business standpoint, ang isang kumpanya ng pahayagan ay kumikita ng pera para sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga artikulo na ito. Sa tanong ni Dodgen kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ng matanda na madalas wala sa mga artikulo ang basta na lang lilito ng walang kaugnayan na pera, at nagbigay din siya ng isang halimbawa, ang isang balita na nag-criticizes tungkol sa lumalalang traffic sa gitnang bahagi ng Seoul. Ito ay maaaring gamitin upang bigyang katwiran ang pagpapalawak ng mga kalsada sa lahat ng mga apektadong distrito. Sa naging paliwanag na iyon ng old man, medyo naliwanagan na itong si Dodgen, subalit mayroon siyang isang katanungan, na kung sino ba raw ang magbibenepisyo rito sa article na ito, kung ang public works ba o ang mga construction companies. Sa tanong na iyon ni Dodgen kung saan siya rin mismo ang sumagot,
Natawa na lang ang chairman gayong tumpak daw lahat ng kanyang mga sinabi, dahil naging tama ang kanyang sagot. Maya-maya naman ay sinabi niya na kung gayon ano naman ang tungkol sa mga artikulo na tumutulig sa Asian Motors, at tanong niya rin, kung sino ang makikinabang sa mga iyon. Ayon sa paliwanag ng chairman, natural na ang kanilang katunggali na umaasang mapabagsak ang Asian Motors. Sa kabila naman, gulat na gulat si Dogen gayong base sa kanyang duda alam niya ay ang kanyang lolo talaga ang pasimuno nito, ngunit ngayon, lumalabas na pinagbibintangan nila ay ang kanilang competitor walang iba kundi ang Daeon Motors, kaya naman lakas loob nitong tinanong sa kanyang lolo na baka naman po ikaw talaga ang gumawa nito. Sa sarkastikong tanong na iyon ni Dogen, sa magagalitin niyang lolo, itong kanyang lolo ay sandaling natigilan matapos niyang marinig ang bintang sa kanya ng kanyang paboritong apo. Gayunpaman, hindi naman ito nagalit sa halip pinalapit niya pa si Dogen, at pagkatapos, hinimas niya sa ulo ang kanyang maliit na tuta. Samantalang itong tuta ng matanda, sa puntong ito ay nanggagalaiti na sa galit dahil sa ginawang iyon ng chairman, at ang dahilan kung bakit ngayon ay galit na galit ang kalooban ni Dogen, gayong nito lamang kamakailan plano sana niyang makapag-invest sa Daeon Motors, ngunit ngayon, sa kasamaang palad malalaman niya na plano itong wasakin ng kanyang lolo Jin. Palihim rin sinabi ni Dogen na parang may mali dito, dahil ayon sa kanyang alam makukuha ng Daeon Motors ang Asian Motors at hindi talaga magtatagumpay dito ang kanyang lolo. Ibig sabihin ba raw nito ay bigo ang kanyang lolo na makuha ang Asian Motors batay doon sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang pagkuha sa Daeon Motors ay isang perpektong pagsakop. At matapos nito ay tumalon na ang eksena sa sunod na araw, mula pa rin naman dito sa mansyon ang puspusan na paghahanda ng mga kasambahay ng mga pagkain, ito ay para sa buong pamilya gayong ngayong araw na ang mismong holiday. Pagkatapos ng chef magawa ang kanyang parte, ang iba naman ay inilalagay ito ng maayos sa mesa, sa maglaon, nagsama-sama na nga ang malaking bilang ng pamilya Jin, dahil ito ay kabilang sa isa sa traditional ng kanilang bansa ang magsalo-salo sa araw ng Christmas. Una na dito ang chairman, si Vice Chairman Jin Yong-ji kasama ang kanyang asawa, ang auntie katabi ng kanyang asawa, ang uncle na sabik sa mga pagkain dito ay kasama rin niya ang kanyang asawa, present rin dito ang mga magulang ni Yongjon, at syempre mula nang mag-reincarnate si Dogen, mula noon ay kasama na rin sila sa bawat okasyon, dahil sa kanyang mga nagawang tulong sa kanyang lolo hindi dahil sa paborito siya nito, maya-maya naman ay halos kabahan si Mr. Yoongi dahil sa tanong ng kanyang bayaw, tungkol sa pelikula na nag-showing kahapon, at tinanong rin nito kung anong naging resulta sa unang araw, gayong hindi naman lingid sa kanya na matindi ang pagtutol dito ng chairman gayong tulad ni Mr. Sehyon walang tiwala sa magiging kita ng mga pelikula kung sakaling ito ang iyong magiging business, ngunit tila wala naman reaksyon ang kanilang padre de pamilya, kaya naman tinugunan nito ang tanong ng kanyang bayaw na hindi na rin masama ang naging kita, gayong halos sold out ang mga tickets at napuno rin ang mga upuan ng sinehan. Sa kabila ay sumagot ang kanyang bayaw sabi niya ay iyon ay kamangha-mangha kung ganun dahil ang iyong unang pelikula pala ay naging instant successful, sinabi niya rin kay Mr. Yoongi na ipinagmamalaki kita, sa kabila naman ay natuwa si Mr. Yoongi sa natanggap niyang papuri, gayunpaman iyon naman daw ay premiere night pa lamang, at sabay nito inanyayahan niya ang kanyang bayaw na panuurin din ito kung gusto bago alisin sa mga teatro. At sa kabilang banda naman masaya na sana itong si Dogen matapos niyang marinig ang magandang balita sa movie ng kanyang tatay, hanggang sa mga ilang saglit bigla na namang umeksena ang isa niyang auntie, upang utusan si Mrs. Jin kahit pa napakarami namang kasambahay ang naka-standby na handang maglingkod sa kanilang lahat, inutusan nitong mukhang tumbong si Mrs. Jin na lagyan pa ng sopas ang kanyang mangkok, at ito namang nanay ni Dogen ay mabilis tumayo at sumang-ayon upang sundin ang utos ng kanyang sister-in-law, habang sa kanyang gilid naman pansin na nakakaramdam ng awa ang kanyang panganay na anak dahil ginagawa na namang muchacha ang kanyang ina, maging itong si Dogen, napapamura na lamang sa isip dahil sa matinding galit na bakit palagi na lamang raw niyang pinagdidiskitahan ng ganito ang kanyang ina, gayong napakarami naman nilang tagapaglingkod dito. Sa kabilang banda naman ay pilit pinapakalma ni Mr. Yoongi ang kanyang sarili dahil sa kabastusan ng kanyang kapatid na babae, hanggang sa bigla na lamang nagsalita ang chairman bago pa makakilos si Mrs. Sehyon, ay inutusan rin ng matanda ang kanyang bastos na anak na lagyan ng sopas ang kanyang mangkok,
At sinabi niya rin na may pagtatanong na bakit hindi mo ako bigyan ng favor. Sa naging pahayag na iyon ng chairman, mabilis na ring napawi ang matinding galit ng mag-ama, dahil batid nilang pinaburan sila ng matanda, bukod dito sa kanyang auntie na mukhang tumbong na nagtataka kung siya mismo ang inuutusan ng kanilang ama, at dahil naman sa hindi pa rin ito kumikilos, naging agresibo na naman si Chairman Jin Pasiga niyang sinabi na malabo na ba ang iyong pandinig, dahil ang sabi ko sa'yo ay lagyan mo ako ng panibagong sopas dito sa aking mangkok. Sa nakakatakot na pagsasalita na iyon ng matanda ay triple naman ang naging takot nitong kanyang auntie dahil sa napagtanto niya na siya pala ang inuutusan ng kanilang ama at masigasig itong nangako na gagawin niya ang utos at kaagad siyang tumayo. Sa kanyang pagkatayo ay nagmamadali siyang tumakbo upang lumapit at kunin ang mangkok ni Chairman Jin, at dahil sa nangyaring ito ang dalawa pang babae sa pamilya na bastos rin kung makitungo kay Mrs. Jin, hindi na naglakas loob na gumawa rin ng eksena dahil kung magkataon mararanasan rin nila ang nararanasan ng isa nilang sister-in-law na may mapangahas na kilos, hindi naman makapaniwala ang mag-asawa sa ginawang iyon ng chairman, samantalang itong si Chairman Jin kumalma na rin pagkatapos bigyan ng panibagong sopas, maging itong si Dojen hindi rin makapaniwalang pinrotektahan ng kanyang lolo ang kanyang ina mula sa kanyang mga mapang abuso ng mga anak, kahit pa nasa harap nila ang buong miyembro ng pamilya. At dahil dito, wika ni Dojen sa kanyang sarili, tiyak na wala ng kahit sino ang maaaring maglakas loob na apihin ang kanyang mga magulang o i-look down alinman sa kanila mula ngayon. Palihim rin siyang nagpasalamat ng sobrang dami sa kanyang lolo, subalit humingi rin siya ng sorry dito, gayong kailangan daw niyang saksakin ng patalikod ang kanyang lolo matapos nito para alamin ang matinding bumabagabag sa kanyang kalooban. Pagkatapos nga ng salo-salo hindi na nagpatumpik-tampak si Dojen, kaagad itong pumuslit na magpunta ng palihim sa opisina. Pagdating niya dito ay kailangan daw niyang malaman ang mga detalye ng plano ng matanda, upang kaagad siyang makagawa ng paraan na mapahinto ito, at ngayon naman dahil nasa loob na siya ng opisina, ang dapat lamang niyang gawin ngayon ay hanapin at tingnan ang naging report na nakita niya na nakapatong sa lamesa kahapon. Hindi rin naman nagtagal kaagad niyang nakita ang ledger. Agad-agad niya itong binuksan upang masiyasat, na habang ito ay kanyang binabasa isa-isa, halos malukot ang kanyang mukha sa kanyang mga natuklasan dito, dahil ang lahat ng papeles ay hindi tugma sa kanyang kailangan, gayong matapos niyang tingnan lahat wala kahit isa dito ang nagsasabi tungkol sa strategy upang makuha ang Agent Motors, sa halip ang mga tinutukoy lamang daw sa kanyang nakita ay ang mga pangangailangan para sa reformasyon ng domestic automotive industry. At ang plano ng gobyerno na tulungan ito, nakatuon lang ito sa pagbabawal sa Daeon Motors na makuha ang agent, upang maiwasan ang monopolyo ng industriya ng automotive, at dahil dito ang paglalagay ng Sunyang Motors sa nangungunang pag-aari upang makuha ang Agent Motors. Sa madaling salita, lumikha lang ang kanyang lolo at iminungkahi niya ang isang government policy at sa huli, ito ay talagang papabor sa Sunyang. At ngayon umaasa siya na ang kasalukuyang administrasyon ay tatanggapin nila ang kanyang alok. Gayong narito mismo ang mga palihim na katibayan na ang Sunyang ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa gobyerno behind the scene. Sa natuklasang iyon ni Dojen, batid niyang hindi ito maganda at wala siyang magagawa sa usaping ito, dahil batid niya rin na hindi siya makakakuha ng bentahe tungkol sa plano, o kahit gumawa ng isang bagay upang pigilan ito. Ngunit habang ipinangangako niya sa sarili na hindi lang siya basta mauupo ng walang imak at hayaan na lamang ang Sunyang na makuha ang Agent Motors, dahil ang kanya raw goal ay mapabagsak ang Agent Motors gamit ang kanyang sariling mga kamay, sabay nga nito, dumating ang chairman at pagkatapos, nagtanong kung ano ang ginagawa dito ni Dojen. Kaya itong si Dojen matapos niyang marinig ang boses ng kanyang lolo nakaramdam ito ng matinding kaba at gulat na gulat matapos siyang matagpuan ng matanda sa opisina ng mag-isa. Nang mapansin ni Chairman Jin kung ano ang pinagkakaabalahan dito ng kanyang apo, tila hindi niya ito nagustuhan base pa lamang sa kanyang naging reaksyon, dahil itong ating bida ay naaktuhan niya na pinapakialaman ang hindi dapat pakialaman. Sa nangyaring ito ay wala nang magawa si Dojen kundi ang mapamura na lamang sa isipan matapos siyang mawala sa sarili ni hindi na namalayan na may naglalakad na sa mismo niyang harapan, gayong ito ay isang hindi magandang bagay ang kanyang nagawang ito, sabi niya ay mainam na maging maingat dito, dahil sa isang maling salita lamang ay pwedeng mangyari na ang kanya raw lahat ng mga pagsisikap na ginawa mula noon hanggang ngayon, upang marating at makuha ang kanyang mabuting panig ay maaaring mawala ng isang iglap.
gaya nga sa isang pangyayaring tulad nito, kaya napagdesisyonan niyang mas mainam na maging matapat, lalong-lalo na raw sa isang matalinong tao kabilang ang kanyang lolo. At sinunod na nga niya kung ano ang kanyang nabuo sa isipan na plano dahil ang sagot nito sa matanda ang pagiging mausisa ay naging mas mahusay sa akin, sa kabila naman ay bakas sa mukha ng kanyang lolo na hindi nito gusto ang nagawa ni Dogen gayunpaman ay tinanong niya ang ating bida sa sinasabi niyang curiosity at tungkol ba daw saan ito. Pinanatili ni Dogen ang pagiging kalmado sabay sumagot na nabasa ko ang ilang mga artikulo tungkol sa Agent Motors sa newspaper nito lang kamakailan, at napansin ko ang isang ulat ng pamagat na ito ay nasa iyong lamesa nang dumating ako dito upang makita ka kahapon. Dagdag pa, ang sinabi mo po sa akin tungkol sa mga newspaper company na kumikita ng pera ay talagang nagbigay sa akin ng pagtataka kung paano ba ito naging konektado, at pagkatapos niyang masabi ang lahat ng iyon humingi na rin siya ng paumanhin na hindi mo na raw siya humingi ng pahintulot bago makialam at pumasok dito sa loob ng opisina. Habang nag-iisip pa ang old man kung dapat niyang pag-alitan o hindi ang kanyang sariling apo nang dahil sa panghihimasok nito, itong si Dogen naman ay sinasabing ito na ang moment of truth, na sa palagay daw niya ay siya ang tipo ng tao na dapat lamang pahalagahan ako na kanyang sariling apo na interesado sa mga bagay na tulad nito, kaya naman raw sumugal na siya ngayon at ipinakita ang pagnanais na matuto ng higit, tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan at kung paano naging konektado ang mga bagay-bagay, at ang pagkasabik at sigasig na maghanap ng mga sagot upang makita ang kanyang pagkamausisa, kahit na raw gaya niyang isang bata, tulad nga ng kanyang inaasam na hindi siya mabad shot sa kanyang lolo, itong kanyang lolo ay makikitang nagtiwala naman sa naging paliwanag ni Dogen kung bakit at ano ang kanyang ginagawa dito. Nakahinga na rin ng maluwag ang ating bida matapos sabihin ng matanda na naiintindihan niya kung bakit, sabay tanong na nahanap mo ba naman ang sagot na iyong hinahanap. Sa kabila naman dahil nga sa laki ng kanyang naging pagkakasala napakalambing nagsalita ni Dogen sinabi niya na upang maging matapat, hindi po talaga ako sigurado, dahil kapapasok ko lamang po hindi pa nagtatagal, tugon naman ni Chairman Jin, ay ganun ba? So dapat ay disappointed ka kung gayon, at idinagdag rin yan na hinahangaan ko ang iyong saloobin na maghanap ng mga sagot sa mga katanungan na bumabagabag sa iyong isip, pero siguraduhin na hindi ka na muling papasok sa aking study room, nang wala nang pahintulot ko magmula ngayon, nangako naman si Dogen na hindi na niya ito gagawin kailanman sabay humingi na rin muli ng dispensa sa kanyang naging kasalanan, laking pasasalamat ni Dogen na hindi raw siya naparusahan ng kanyang lolo dahil sa kanyang naging aksyon ngunit sa kasamaang palad, wala rin siyang napura dahil bigo na makakuha ng sagot. Habang pinagmamasdan ni Chairman Jin ang papeles na pinakialaman ni Dogen, ito namang si Dogen ay nagpasya ng lumabas ng study room nang dahil naman sa lalim ng kanyang iniisip hindi na niya nagawa pang magpaalam ng ayos, gayong buong akala daw talaga niya ay ang report na iyon ay naglalaman ng isang step-by-step na mga plano upang makuha ang Agent Motors, subalit mali pala ang kanyang akala, bagkus nakagawa pa siya ng isang pagkakasala, ngayon daw ay kailangan niyang makahanap ng bagong bagay upang magpakilala sa magaganap na digmaan, at baguhin ang mga laro. Maya-maya naman bigla siyang napatigil sa paglalakad at muli siyang lumingon sa kinaroroonan ng kanyang lolo dahil may sumagi sa kanyang isip ng magandang ideya, sa kabila naman ay napatingin din ang matanda sa kanya at medyo nagtaka kung bakit, upang hindi maging kaduda-duda nagbow na lang itong si Dogen para pagpapakitang galang na rin, sabay siyang bumubuo ng plano na hindi daw niya dapat pang mapahinto ang kanyang lolo, kung mapipigilan niya lang ang paggalaw ng gobyerno. Dagdag niya na kailangan ko lamang ilipat ang pansin ng kasalukuyang administrasyon sa isa pang kakilakilabot na isyo, para hindi na nila magawa pang isaalang-alang ang anumang bagay, tulad ng magiging report ng Sunyang tungkol sa industriya ng automotive. Ngayon naman ay kailangan na lamang daw niyang humanap ng isang major scandal, na nangyayari sa paligid sa mga oras na ito.